Kamakailan ay maraming mga celebrities ang pumanaw dahil sa cancer. Pero marami ding celebrities ang natuwa at nagpasalamat dahil napagtagumpayan nila ang pagsubok na ito sa kanilang buhay at maituturing ng mga cancer survivor. Nakatulong ang advanced na kaalaman pagdating sa medisina at mataas na rin ang survival rate ng mga pasyenteng may cancer. Kilalanin ng mga celebrities na maituturing na cancer survivor. Isa na nga dito ay ang vlogger na si Will Dasovich. Ikinuwento ni Will ang kanyang karanasan nang ma-diagnose siya ng colon cancer taong 2017. Ayon sa kanya, nasa 25 or 26 years old siya nang malaman niyang meron siyang cancer. Sa isang vlog noong 2021 ay ibinahagi niya ang kwento at dahilan kung bakit nga siya nagkaroon ng ganitong sakit. Ikinuwento ni Will na masyado pa raw siyang bata para magkaroon ng cancer dahil madalas nade-develop ang cancer sa mahabang panahon at lumalabas ito sa edad na 50 pataas. Maaring namana daw niya ito pero later on nga ay hindi naman ito ang naging resulta ng test at ayon sa kanya, malaki ang chance na magka-cancer ang isang tao dahil na rin sa malaking factor ang environment sa pagkakaroon ng sakit na ito. Kaya naman nagtungo si Will noon sa California at sinubukang paggamot sa UCSF. Doon ay kinuwento ni Will na nakatulong na gumaling siya dahil sa paggamit ng medical marijuana. Ang medical marijuana ay ginagamit bilang supplementary therapy upang mabawasan ang side effects dahil sa chemotherapy. Ayon kay Will, parang miracle drug ito. Nakompleto niya ang chemotherapy treatment early January ng 2018 at free na sa cancer si Will. Ang komedyanteng si Tetay or Kenneth Ocampo sa totoong buhay ay naranasan din ang pain ng dulot ng cancer. Nagkaroon siya ng cancer of the pancreas. Taong 2016 nang ma-diagnose siya ng cancer, kwento niya, napansin ng mga kaibigan na parang nangihina si Tetay. Sinabi niya na naranasan niya ang sobrang sakit dahil sa paggagamot, pero ayon kay Tetay, maayos naman siya pagdating sa lifestyle kaya nagulat siya nang magkaroon siya ng cancer. Kaya nagpasalamat siya sa Diyos dahil later on ay nawala din ang cancer niya. Ang actress na si Maritoni Fernandez ay dating may breast cancer. Isang post noong September 14 ay kinuwento niya ang ganito. Graduated chemo January 2001 and 21 years and 9 months later, I'm still doing my biannual tomography. It's like clockwork. I'm always slightly anxious during this, which I have come to learn is good as a survivor. So you never forget what you've been through or take your health for granted. Every single day is a blessing, borrowed time if you will. Every survivor understands. Matatandaan sa kanyang 30th birthday nang magkaroon nga at ma-diagnose si Maritoni ng breast cancer. At dahil health buff din si Maritoni, hindi siya makapaniwala na makakaranas siya ng ganito. Kaya naman lumipad sa Amerika si Maritoni kasama ang pamilya at doon nag-undergo ng lumpectomy o pagtanggal ng portion ng tissue mula sa breast. Kasama ang 4 cycles ng chemotherapy at 6 na linggo para sa radiation therapy. Ayon sa kanya, don't succumb to fear because fear is from the devil. Do everything humanly possible to help yourself. There are a lot of new effective treatments and know that God is up there to take care of you. Have faith because if you don't, then half of the battle would have already been lost. Sa ngayon ay maayos na si Maritoni at free from cancer. Ang actress na si Glenda Garcia ay na-diagnose naman ng breast cancer noong October 8, 2013. Makalipas ang ilang taon ay agad naman nagpa-opera si Glenda at dumaan agad sa first cycle ng chemotherapy pagdating ng November 15. Ipinakita pa ni Glenda ang photo niya na wala siyang buhok dahil sa chemotherapy. Kwento niya, after 2 weeks of chemotherapy, my hair started to fall out. That's why I decided to have it shaved. Nagwiwig na lang ako ngayon. So ngayon ay mahigit namang 10 taon ng cancer-free ang aktres. Ang writer at aktres na si Bibet Ortesa. Na-diagnose naman siya ng stage 3 breast cancer noong 2004. Pero taong 2017 lamang nang i-declare na cancer-free na si Ms. Bibet. Narito ang post noon ng anak ni Bibet na si Rafa Reyna. When my mom was battling cancer, it was important for us to never make her feel like she was sick or weak. We continued to communicate with her as if she were never afflicted with breast cancer, and we did not stop doing things as a family just because she was undergoing treatment. We would tease her, play word games with her like Scrabble, and when we found out she liked taking naps in our beds, when we were in school so she could at least smell us, we let her. Dagdag pa niya, napaka-importante na magkaroon ng maayos na family support ang isang cancer patient. Ayon sa kanya, when I look at the period in my life, I can't even say for certain that I was worried
We were able to establish a sense of normalcy despite what my mom was actually dealing with health-wise. In taking care of individuals who are battling cancer, it's important that caregivers do not change how they communicate or treat individuals. This is good for both parties because it is important to stay positive and not dwell on the diagnosis of cancer. I believe doing this can boost morale for both the individual battling cancer and the caregiver because it is never healthy to give any credit to negative things. Napaka-importante di umano ng pagkakaroon ng maayos na panalangin at positive thinking. Ang aktres na si Melissa De Leon. Nagpasalamat sa Diyos ang aktres na si Melissa dahil wala na siyang cancer. Matatandaang na-diagnose siya ng stage 2B breast cancer at ayon kay Melissa, 2005 nang makapanya ang lump sa kanyang breast at 2006 naman ng August nang subukan nila ang needle biopsy. 6 na chemotherapy ang ginawa niya at kasama ang maraming panalangin. Ngayon ay halos 20 years ng cancer-free si Melissa. Ang singer na si Gary Valenciano ay nakipaglaban din sa kidney cancer. Na-discover ng doktor ang kanyang sakit nang magkaroon si Gary ng bypass surgery noong 2018. Ayon kay Gary, I had symptoms in my chest area, but I did not any symptoms in my kidney area. Even when I had operation, the reason they did a CT scan because there was another problem that occurred, which was they called pleural effusions, wherein I ended up having fluids on my left lung. Kwento pa ni Gary, halos sinlaki ng kamao ng bata ang cancer sa kanyang kidney sa pamamagitan ng chemotherapy at radiation ay na-eliminate naman ang nasabing cancer. Ang aktres na si Diana Meneses. Halos 5 years ng cancer-free si Diana Meneses. 2018 nang madiagnose si Diana ng stage 2B breast cancer at inabot ng 1 taon ang kanyang treatment. Kwento niya, sa breast cancer stage 2B, papunta na siya ng 3. So there were some of the lymph nodes that were also positive which are located sa kilikili area. So tinanggal din nila yon in some parts of my breast. Sinabi ni Diana na hindi siya dumaan sa chemotherapy. Ibinahagi niya na importante ang umiwas sa stress at negativity para hindi manaig ang cancer. Ilang mga treatment na ginawa niya ay ozone therapy, hypothermia, hyperbaric oxygen chamber, infrared sauna na may IV. Ayon pa sa kanya, walang sugar at minimal carbs ang kanyang diet ngayon. Ang sikat na doktora na si Vicky Bello. 2016 nang madiagnose naman si Vicky Bello ng breast cancer at nataningan ng 2 taon na lamang ang itatagal. Kwento niya, if you can recall, I had breast cancer 9 years ago. My tumor was actually this big, 5 centimeters by 7 on my left breast. They took out the tumor, we did it in the States. They put something in, I don't even know what it is. I asked my doctor and he said it's tissue, but it's not silicone. It's something much harder. Nakiusap din siya sa mga netizens na maging mapang-unawa at mabait. Please be kind na lang, you know I'm a cancer survivor. I was a bit depressed in the beginning, but I didn't let it affect my life. I love clothes, I love sleeveless clothes, iiyak na ako, so I still wear them and I hope you understand. Sa panahon ngayon, kailangan talaga ang panalangin sa Diyos at pag-aalaga sa sarili. Iwas sa mga pagkain hindi masustansya, mag-exercise at iwasan din ang stress para maiwasan din ang pagkakasakit.